Ang email na to ay pinamagatang, lagi na lang kaming muntik. Okay. So please hide my identity po. Alright. Hey! Brewster since high school here. Hello po, DJ Angel. Hi! DJ Ramon, Sir R.A., Sir June, at si Sir Lourdes. Miss you, Brother Tado. Please, basahin niyo po ang sulat ko kasi maganda to, promise. Iniklian ko na para hindi lamang. Okay, sige. Part 1. Hindi biyag ni lamang. Ba, may part, ano yung parts? Part 1, 2, and 3. Okay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nuna. Nagsimula ito nung college kami. Sa dinami-dami ng freshies na nakapila sa UP admission, may narinig akong boy sa likod ko na may hinaham na kanta. Kanta yon ng paborito kong movie, kaya bigla akong napalingon. Who's singing that? Kasi sure ako na konting tao lang ang nakakaalam nun. Nagkatinginan kami at nagkangitian, nagkwentuhan casually about that movie, and instantly became friends. Tawagin na lang natin siyang si Ringo. Siya ang una kong kaibigan sa university. Fast forward to second semester ng fresh year namin at mas naging close kami kahit marami kaming iba pang friends. One day, habang nagiinuman kaming magkakabarkada, nag-confess sa akin yung isang common friend namin na si Max. Pumayag akong manligaw sa akin si Max. So, may common friend sila na si Max, tapos pumayag siya na manligaw sa kanya yung common friend nila. Si Ringo? Ano si Ringo ulit? Si Ringo yung naging first friend niya sa university. Okay. Tapos May siya, kaibigan yan, di ba? si Nuna, si Nuna, oo nga. Si Paul, at si... Bango ni Lord, no? Okay. Oo. Oo nga, Grabe, no? Bango ni Lord, no? Grabe. Si Lord. Mabango talaga si Lord. Okay, pero the next day, biglang nag-announce si Ringo sa harap din ng mga common friends namin na liligawan din niya daw ako. At na-witness din yan ni Max. Sa ilaw? Instant love triangle. Feeling ko, kamatis ako sa sobrang pula, sa kahikyan, at kilig na hindi ko maintindihan. Tumagal ng ilang weeks ang ganitong setup naming tatlo, pero alam ko sa sarili ko kung sino ang gusto ko. Siyempre, yung first friend ko sa college na pinaka-close ko. Nakilalang kilala na ako at grabe ako alagaan. Pero etong catch, magkaiba kami ng religion. Naku, Ayun na naman. Pangatlo to. Oo, daming cases na ganito ah. Kaya nung finally, nag-decide na akong baste din si Max at sagutin si Ringo. Nabasag ang rose-colored glasses ko Ikaw lang may master. ng mom ni Ringo. Noong isang araw kasi na sinamahan ko siya sa church nila, accidentally ko narinig ang mom niya na kinakausap siya. This is non-verbatim, pero ganito yung point ng mom niya. Hindi siya bagay sa'yo. Baka hindi mo alam. Maruming babae pala yan. Kumari na lang na wala akong narinig, pero unti-unti rin niya akong iniwasan. Nagkikita na lang kami pag magha-hangout with common friends, and akala niya, binasted ko rin si Ringo. Hanggang sa one day, nag-migrate na ang pamilya nila sa US. Hanggang naging kami. Hindi naging kami. Pero yung totoo, dito. na in love talaga ako sa taong ito. Okay, so part 2. Years later, may anak na ako pero walang asawa. Yun sa likod. So, trigger warning. Una living. What's una living? Hindi ko ito narinig UNA, tas living. Una living? Paano yun? Live-in siguro. Maybe. Muntik akong mamatay dahil sa matinding Wow. Muntik akong mamatay dahil sa matinding domestic abuse na naranasan ko sa ex ko. Noong finally, nakulong si ex at naging single mom na ako.
kinailangan ko pang mag-therapy dahil sobrang wasak ng pagkatao ko nun. Wala naman akong napagkwentuhan ng sitwasyon ko, so I isolated myself with friends. Pero biglang isang araw may nag-PM sa akin. Si Ringo, nasa Pinas na pala uli siya. Nagkwentuhan kami ng konti at nag-agree na mag-meet. Harap-harapan, umamin uli si Ringo na hindi naman talaga nawala ang feelings niya for me. Inexplain niya yung nangyari noon. Nag-sorry siya sa akin at sabi niya, hindi pa siya nagkakaroon ng girlfriend. Kaso lang talaga, sa sitwasyon ko, ginaguard ko na ang puso ko that time. After the abuse na na-experience ko, hindi ako pwedeng magpakahina uli sa pag-ibig. Lalo na ngayong may anak na ako. At kung noong college na tinawag akong maruming babae ng relihiyosa niyang nanay, paano pa ngayon na single mom na ako? At tignan mo, anak, ayan, napatunayan ko. Siguro gano'n ang sasabihin. Pagkatapos ng maraming iyakan at paliwanagan, tinanggap namin uli na hindi kami pwedeng maging kami. And after that, hindi na uli kami nagkita at nabawasan na ang pag-chat hanggang sa hindi na nag-uusap at all. End of part 2. Ngayon, ang huli, part 3. Present time. Nangyari to last week lang. Wow. Wow. Nakita ko siya uli sa Facebook at lawyer na pala siya. So, nagko-comment ako ng congrats at nag-reply siya sa PM. Bango mo, Lord? Bango ah. Siyempre, katanong si Angel. Tama. Nagkamustahan kami ulit at nagkakwentuhan ng konti. Inamin niyang naging lawyer siya dahil sa akin. Family lawyer ang gusto niyang maging para ipakulong yung mga mapang-abusong asawa gaya nung ex ko. Wow, in-inspire siya. Parang kinurot ng napakatindi yung puso ko nung sinabi niya yon. Parang nanumbalik lahat ng feelings since college days. All those years, naging inspirasyon pala niya talaga ako kahit papano. Seryoso, kusang tumulo yung luha ko habang binabasa ang mga chat niya. Pero, kinalmahan ko lang ang sarili ko kasi sabi niya, save your kwento, magkikita naman tayo ulit. Pag hindi na tayo masyadong busy. And this time, kaya ko nang iharap ang sarili ko sa'yo ng buo at may paninindigan. Hindi pa kami nagmi-meet ulit dahil busy ang adulting life. Medyo natatakot akong itanong kung may girlfriend na ba siya or asawa. Ayaw ko rin mag-assume masyado kasi ayaw ko rin umasa at masaktan. Baka naman kasi nagbalik lang siya sa buhay ko para maging abogado ko. Tsaka kahit Facebook friends kami, hindi siya mahilig mag-post kaya hindi ko rin alam kung ano ang status niya. Basta sana, maging kami man o hindi sa huli, kung ano yung dapat mangyari ay mangyari. Bahala na si Batman. Yun lang po at salamat sa pagbabasa. Pero hindi sinabi kung nagpalit siya ng relihiyon, no? So I guess yung pa rin. Malamang hindi. Yung pa rin yung stock religions nila. Yung stock. Bakit marami kang alam sa mga ganyan, Ramon Bautista? Alam mo naman tayo, religious tayo. Tama. Pero kunyari, maiipit daw sa ganung paksaan. Ewan ko na pag-usapan niyo na ba yun? Ikaw ba ay magpapalit ng pananampalataya sa ngalan ng tunay na pag-ibig? Ba't di siya magpalit para sa akin? Tama yan. Diba? Kung tunay ang kanyang pag-ibig. Malay mo, hindi pwede. Ikaw ang flexible. Ay, dahil sa pag-ibig, lahat ay pwede. Sasabihin, ba't ikaw? Two-way naman ah. Eh kung gumano. Oo. Two-way naman ah. Let's Oo, meet pero halfway. patunayan mo na, Bawa. so parehas na kayong magiging agnostic, gano'n. Diba, Muslim ako. Katoliko ka. Okay? Para fair, Angel. Wala. Mag-iglesia tayo pareho. Ay, walang gano'n. Ang masasabi lang dyan ay, ang pinakamataas na reliyon sa lahat ay ang katotohanan at pag-ibig. Yan. Naks. Tapos kung sabihin sa'yo, Lord, ang katotohanan at pag-ibig ay na kay Lord. Sumama ka sa akin sa simbahan ni Mama. Kukunin ko na nanay mo. Lord, wala ka ba napapansin, Lord? Parang medyo malamig tayo ngayon konti. Malamig? Oo. Oo nga, may buga-buga doon sa May labas. buga-buga ngayon. Dahil yan sa Chigo aircon. Hanip. Yan. Portable. Chigo. Gusto mo bang magkaroon ng Chigo IPM, aircon? IPM
mo kay Jun ang iyong address, may darating na... Yan, no? Para magaling humigop yung chigo. Iyan. Ng init. Nang init, di ba? Papalitan niya Doon sa likod. sa likod. Papunta likod. Parang nilalabas siya sa hininga na parang may lagnat sa hapon. Iyan, no? Diba? Oo. Tama. Kaya nabigayan dyan, Jun. Merry Christmas mga brothers and sisters-in-law. Nako, mamimigay tayo kasama ng Chigo Philippines ng aircon para lalo kayong ginawin. Ayan ha, 2 step by step lang. Una, mag-comment sa episode na ito ng good deed na nagawa mo kaya kasama ka na nasa listahan ni Santa. Pangalawa, nako, i-share ang episode na ito sa FB, itag ang Chigo Philippines at lagyan ng hashtag MMK Chigo. Brrr. Pipili kami ng isang winner. Kaya ano pang hinihintay nyo? O siya, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ho ho ho! Babalik tayo dyan. Babalik tayo dyan sa usapan na yan. Usapan na yan. Oo. Parang una sa lahat, ang hirap pala umihi pag naririnig may boses ni Angel. Ano? Ngayon, no? Ay, Diba, no? bakit? Hindi ko alam eh. Oo. Pinapahinggan mo ba yung storya na binaba? Oo, Oo. basta focus ka masyado sa kwento. Ang tagal tumulo. Pero ang maganda dyan, Jel, nakalabas siya doon sa relasyon na toxic. Tama. Yung totga niya. And- The toxic got away. Correct. Oo. At ang nagustuhan ko ay itong si abogado. Oo. Kaya pala siya nag-abogado. Unless nabobola lang siya, ha? Oo. Inspire. Na-inspire siya dun sa babae. So mukhang may something real. Diba? Kasi hindi na siya hinaharas nung boyfriend niya na Eh, nambubugbog. nakulong na yata eh. Grabe naman, pwede ba yun? Na-inspire? Ako nakikinig ako sa mga programa nito sa radyo pagkatanghali. Yung ano, may mga ganyang istorya din eh. Ah, talaga? Diba yung mga drama na... Baka Rafi Tulfo yung Ay, Iba yun. Pinanood ko dyan. Salamat sa pabati, Tol, ha? Alin? Ay, oo. Alam mo na, kinilig ako. Ramon Bautista. Pero parang may halong nakripihan eh. Ganun ba? Nanonood ba sa atin? Parang gusto niya umalis eh. Oo. Bukas ulit. Kasi pinabati teacher mo ka yun. raw niya eh. Teacher ka raw niya eh. Dahil nagtuturo daw. Di daw niya nakuha yung ano. Parang iniwasan niya. hindi niya nakuha, parang iniwasan. Sino ba yan? Itago natin sa pangalan. Sinabi ko, sabi ko kay Ramon, ikakasal ka na. Yun. Hindi, mabait naman. Oo. Mabait. Bata pa. Bata pa ba yun? Oo. Walang. Wala pang 30 ata. Single pa naman ganito si Ramon. Ganun? Easy. Ay, talaga? 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 Babalik tayo dun sa attorney. At tingin ko talaga, hindi enough na driving course na meron siyang iniibig para matapos. Hindi nyo ba alam gano'ng kahirap ang law school? Oo, no? Mahirap ang law school. Tama. Gusto mo ba ng level 2? Saka napaka-stressful yan. Mukha lang ako ng kung meron pa. Anyway, sa susunod na kabanata ng ating mga istorya, Ay, tapos na ba to? Patapos na? Hindi, Excuse hindi. me. Kamanat- Pangalawang story pa lang yan. Excuse me. So magandang ending naman to kahit papano. Well, hanging ending. Kasi parang 1 week ago, nag-touch base ulit sila. Magpapakasal ba sila? Hindi pa nga sila eh. Hindi man naging lang sila. umabot sa option na yun. Wait, ibang kwento pa to doon sa abogado. Yan yung Hindi, yan yung abogado. Ang daming layer naman ang problema nila. Kumbaga, Maraming layers talaga. yan, iba na nga yung reliyon. Yung mama pa ni attorney, mapangusga. Mapanghusga Sabi, sinabi. maduming babae daw siya. Oo. Balikan na. Tapos nung naging signal, ma'am, lalong, kita mo na? Oo, kita mo na? Madumi talaga yan. Madumi talaga. So, porket naging signal, ma'am, madumi na. Oo. Pero yung pala... Signal ma'am ang tawag. Signal ma'am. Sorry, ang bagal. Bakit daw signal ma'am? Paliwanag mo kay Ginoong Lord de Vera. Nalilito kasi